Baga imagination. Anong rason di siya mag-file ng kaso? Civil case. Mag-collection siya. Ginamit pa talaga, mga kababayan, yung issue. Binalikan niya. Na-mention na niya ito, mga kababayan, last year. Nasabi ni Jinky Luistro, ipakita mo niya yung resibo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Hindi lang si President Bongbong Marcos, saka si Lisa Marcos ang siniraan, mga kababayan, ni Sara Duterte as usual sa latest interview sa kanya ng SMNI. Pati si Justice Committee Chairperson, Jinky Luistro, ang kapal daw ng mukha ni Luistro. May utang daw sa kanyang asawang 8 million pesos, attorney's fee. Di singilin mo. Ano ba? Mag-appear ka doon iimbitahin si Sara Duterte mismo sa isa sa gawang mini trial. Doon mo singilin. Di ba? Abogado naman yung asawa mo. Bakit hindi magpadala ng demand letter, collection letter kay Jinky Luistro? Di ba? Ano yung rason? Kasi kinuha daw yung kanyang asawa bilang abogado ng asawa ni Jinky Luistro. Di ba may kaso yung kanyang asawa? Hindi daw nagbayad, mga kababayan, ng 8 million pesos na attorney's fee. Kapalan niya ng mukha. Ayan si Sara. Yung ngang isang miyembro ng Committee on Justice, hindi siya miyembro, kundi siya mismo yung chairperson, na may utang na 8 million sa asawa ko, may gana pang bumanat, ang kapal ng muka, di ba? Kaya sabi ni Atty. Jesus Falsis, Sara Duterte and SMNI repeats her accusation last year that Congressman Gerby Luistro owes her and her husband, Mans Carpio, 8 million pesos. Kung totoo, bakit hindi kayo magsampa ng civil case for collection of sum of money? Baka niya imagination lang yan. Tama. Baka imagination. Anong rason di siya mag-file ng kaso? Civil case. Mag-collection siya. Ginamit pa talaga, mga kababayan, yung issue. Binalikan niya. Na-mention na niya ito, mga kababayan, last year. Nasabi ni Jinky Luistro, ipakita mo niya yung resibo. Sinagot na ito ni report ng Politico News, May 11, 2025. Show the receipts. Gerby Luistro dares Sara Duterte probe 8 million legal debt. Inulit niya ngayon sa kanyang propaganda. Ito, nasagot na to, mga kababayan. Last year pa, kasi last year pa to, sinasabi ni Sara, Batangas Representative Gerby Luistro has challenged Vice President Sara Duterte to present proof that she owes 8 million to the law firm of Duterte's husband, na si Atty. Manasseh Carpio. In a video posted on social media on the eve of the May 12 midterm polls, Luistro said she is willing to settle any legitimate legal fees if Duterte can back up her claims with documents. Rest assured na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko na bayaran ang sinabi niyong utang, sabi po ni Luistro during the campaign. Taking a swipe at the Vice President, Luistro questioned the basis of the alleged amount. 9 milyon daw po yon kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading. Para pong ang hirap intindihin kung saan galing ang 9 milyong pagkakautang. Duterte had earlier accused Luistro, who is also the lead prosecutor in the Vice President's impeachment trial, of failing to pay for legal services rendered by her husband's law firm. The firm allegedly handled a rape case involving Luistro's husband. The Vice President has since endorsed Luistro's opponent, former Congressman Reynio Abo. Magpakita ng resibo, sabi po ni Jinky Luistro, hindi yung puro satsat. Willing naman magbayad.
kung may resibo. Pakita ka niya muna ng entry of appearance ng law firm mo. Alangan man magbabayad, imagination lang. O, di ba, mga kababayan? Yan ang sinabi ni Sara sa pagpa-interview na naman po sa SMNI para i-divert yung impeachment case laban sa kanya. Imbis pag-usapan yung impeachment case, kino-cover up niya sa pamamagitan ng mga personal attacks sa Pangulo, kay Mrs. Lisa Marcos, diversionary tactics, tapos sa mga members ng Committee on Justice, lalo na kay Jinky Luistro. Kapalan niya ng mukha. Ay, ito yung banat ni Sara. Yun yung isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Diba? Kapal ng mukha, diba? Isa pa yan, no? Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong po lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, di ba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa salin mo. Wala man eh, sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung saan, yung asawa eh. Di ba kasama mo yung asawa? Nag-arting sa bata sabi? na naman po. Nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice, may utang niya na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal ng mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa eh, tinitingnan namin siya ng mga ano niya, mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano eh. Ano ba ang tawag dyan? Sa korte. Yes. No, not estafa. Filean mo na. Patanggal siya dyan. Kasi, Filean mo na. Ano pang hinihintay hindi. mo? Nakalimutan ko yung term. I'm so sorry. Nakalimutan ko yung term. Patanggal siya Civil dyan case. kasi meron siyang conflict of interest. Filean mo na. Puro satsak. Sabi ni Gerbil Jinky Luistro last year pa, magpakita ka niya ng receipt. Willing naman ako na magbayad kung mayroon kang appearance. Yung asawa mo. Yan o. At saka, imbitado ka po ng Kongreso during the mini trial na gagawin. Di singilin mo doon, mag-appear ka. Ang problema kung hindi ka mag-appear. Pero sabi ni Jinky Luistro, kahit hindi ka mag-appear doon sa mini trial na gagawin ng Congress, the proceedings will continue. Igaan niya, Mr. Maravillas, kung sisingilin doon mismo sa hearing, di ba niya out of order? Out of order siya, pero lagi man siyang out of order. Imbis sagutin yung issue, iniiba yung kwento. Lagi mang ganyan, pati yung mga kasama niya sa Committee on Justice, tulad ni Paulo Marcoleta, in out of order. Gustong isama sa discussion yung 18 Marines, in out of order siya. Hindi man yan yung topic natin. Sabi ni Chairperson Jinky Luistro. Ito yung interview, mga kababayan, kay Jinky Luistro. Hindi po mag-reply ang VP Duterte. If she doesn't file an answer, that is considered as a denial of all the allegations contained in the complaint, and the Justice Committee will simply proceed to hearing these impeachment complaints. O, ganun lang. Kahit hindi siya mag-participate, para doon sa ICC, tuloy ang hearing kay Digong. Ngayon, denied si Digong, mga kababayan. Denied na naman. Ayan o, Duterte to remain in detention.
Former President Rodrigo Duterte will remain in detention after the International Criminal Court's Appeals Chamber rejected all of the defense appeal for the ex-chief executive's temporary release. Sabi nga natin, i-deny talaga po yung base ng petition po. Lahat kasinungalingan. Tapos unang-una, alam ng mga judges hindi babalik si Digong kung pagbibigyan yung interim release kasi paniwala ng defense, kinidnap si Digong. Sabi nga natin, walang kidnap victim na bumabalik sa kidnapper pag na-release. So talagang hindi pagbibigyan, mga kababayan, hindi man nire-recognize yung jurisdiction ng korte, talagang hindi babalik pag pinagbigyan yung interim release. Doon pa lang mali na kasi yung posisyon ng defense. But anyway, hindi yan yung ating topic. Si Sara, mga kababayan, yung ating topic, yung paniningil. Tapos, in-advisean daw siya ng kanyang mga abogado na wag i-discuss yung identity ni Mary Grace Piatos. BP Sara advised to keep mom on Mary Grace Piatos issue. Yun daw yung advice ng kanyang mga abogado, not to discuss the Mary Grace Piatos issue outside the impeachment proceedings. Kasi nga po, may script na sila ng defense. Ang script nila, mga kababayan, hindi nakabase sa katotohanan. Kasi pag diniscuss niya yun, outside of the impeachment proceeding, baka mga kababayan, magkabuhol-buhol lalo. Pero maganda to. Mga kababayan na sige pa interview ni Sara, more talk, more mistakes. Yan nga yung nangyayari din sa kanyang tatay doon sa dahig. Sige pa interview tungkol sa kalagayan ng kanyang tatay. Ayan tuloy, laging denied yung petition. Nandidiscover na talagang hindi man nagsasabi ng totoo sila, mga kababayan, na tungkol sa health condition, mental condition, yung pagiging fit to stand trial. Ganon din dito. Kaya pinagbawalan siya ng kanyang mga abogado, kami na lang niya magsasalita. Ito, sabi ni Sara. Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi pinuunan nila yung defense Di ba? sa Tama. confidential Naka-script na funds. siya. So, ang pinayagan lang sa akin na pag ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue. Dahil Ikaw cross-examine siya pag confidential funds, pumunta siya protektado doon. ng batas. Hindi ka basta-bastang Malamang pati yung mga abogado, sinasabi mabulol. ko kanina sa discussion, ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng Laging seguridad ganon ng ang bansa. sinasabi niyang Hindi depensa. po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman. Napakasimple. Kung totoo yung identity ng Mary Grace Piatos niya, dapat sana doon pas lang sa investigasyon ng Committee on Good Government, may executive meeting, executive session. Ayaw man niya kahit sa executive session, ayaw niyang sabihin. Kasi nga po, peke talaga yung mga identity noon. At ang connect ng dots, connecting the dots, mga kababayan, si Madriaga. Kaya nga may banta na sa buhay ni Madriaga at kinasuhan niya ng perjury. Yes, may batas. Di ba po? In fact, madami sa kanila
sa House of Representatives ang nag-violate Kaya panic mode na sila batas na yun. dahil kay Madriaga. Compromise, VP, yung operations. Kapag inilabas tong information na ito, Hindi lang yung operations, pero mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita Pwede naman executive makikita ng session NPA, para hindi makikita ng marinig makabayan. ng publiko. Kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata. Unang-una, hindi niya yung trabaho, mga kababayan. Di ba? Bilang Vice Presidente at DepEd Secretary, trabaho yun ng intelligence community na may sariling confidential funds. Di ba po, mga kababayan? Malinaw na palusot. Bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Duplication yung ginawa niya. Pag sinabi ko umakyat sa bundok, nagiging NPA. Oo. Kaya nga yung mga pa-seminar nila sa DepEd with the armed forces, na doble yung pagcha-charge ng pondo. Hindi man pala DepEd, mga kababayan, yung totoong na gumagastos through the confidential funds na binigay kay Sara Duterte. Yun ang lumabas doon sa mga hearings ng Committee on Good Government ni Joel Chua. Yung pondo, yung gastos, mga kababayan, charge doon sa pondo ng military. Wala mang galing. Pero nag-charge yung DepEd, nag-charge si Sara ng gastos na hindi man sila yung nagastos. Hiningi lang, mga kababayan, yung mga resibo. Pagkatapos, double charge mula, mga kababayan, sa confidential fund. Pero, yun pala, binayaran na mula sa pondo ng armed forces. Di ba yun na lumabas sa investigasyon? Kaya sigurado, mga kababayan, sa cross-examination kay Sara Duterte, kung mag-appear siya, pati yung mga abogado niya, malamang magkabulol-bulol. Makukornet po sa cross-examination. Kaya ginagawa nila, confusion. Kino-confuse yung publiko sa pamamagitan po ng mga propaganda pa-interview, arrange interview sa mga kakampi nilang vloggers. Ganon ang strategy, mga kababayan ni Sara. kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung relawan strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, and paano sila in-operate para itama. Ito yung balita na nagpapataranta, nagpapapanik sa kampo ni Sara Duterte, yung issue kay Madriaga, yung affidavit ni Madriaga. Sabi kasi dito sa balita, Justice panel to hear Madriaga and VP Duterte's impeachment, perjury case separate and distinct. The House Committee on Justice handling the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte will proceed to receive the testimony of Ramil Madriaga once he is presented by the complainant, even as a perjury complaint has been filed separately against him. Sabi po ni Justice Panel Chairperson Jinky Luistro, we will simply proceed with the proceeding. Ibang forum yon. When the case of perjury was filed by the Vice President against Ramil Madriaga, this is a separate and distinct from the case that was filed by the Vice President. Madriaga's affidavit has been cited in the impeachment complaints against Duterte, which the committee earlier declared sufficient in form and substance. And Luistro indicated the panel will act on the complaint before it, regardless of developments in the separate case. Regardless of the filing ng perjury case laban kay Madriaga ni Sara, the Justice Committee will simply proceed to its proceeding and will receive the testimony of Ramil Madriaga the moment he is presented by the complainant. So ito yung nagpapakaba
mga kababayan sa kampo ni Sara Duterte. Ibig sabihin, mabigat yung testimony ni Madriaga po. Then sabi po ni Jinky Luistro, si Saranya may choose whether or not to personally appear during the impeachment hearings at the House of Representatives as her presence anya is considered part of her due process rights. Pwede siyang hindi pumunta, pwedeng pumunta. Pero mas magandang pumunta siya doon para singilin si Jinky ng 8 million pesos. Pero dapat may dala siyang resibo. Yan ang requirement ni Jinky. May resibo niya dapat. So sabi po ni Luistro, let us understand na yung presence during the hearing proper is part of due process. In other words, the prerogative niya belongs to her. Whether she wants to come or not to come, that is actually her option. Paliwanag mga kababayan ng kongresista that the hearings would allow the complainants to present witnesses and evidence before the committee as part of the impeachment process. Luistro also underscored that the committee vote would be decisive in determining whether the impeachment complaints would move forward based on probable cause. Dito anya sa step 5 iba, majority of all members regardless of the present and the absent members. The panel is composed of 55 members including ex officio members, meaning at least 28 votes are needed to secure the required majority. 55 yung member, kasama doon si Suntay. Ibig sabihin, pati yung mga kaalyado ni Suntay at ni Sara na members ng Justice Committee bumoto sa sufficiency in form and substance. Kasi 54. Nag-iisang ikaw, mga kababayan, si Suntay na naiwan sumusuporta kay Sara. Last Wednesday, the panel voted 54-1 with 0 abstentions in separate votes to determine that the third and fourth impeachment complaints against Duterte were sufficient in substance. Kita na ninyo? Pati mga kakampi ni Sara bumuto. Si Suntay lang yung hindi nag-no. Earlier stages of the proceedings required only a simple majority of members present, provided there is a quorum. But the threshold increases once the committee determines whether sufficient grounds exist to support the impeachment complaint. Luistro said the higher voting requirement reflects the significance of the committee's decision before the case is elevated to the plenary for further action. Meanwhile, sabi dito sa balita, Luistro said the salience submitted by Duterte have been cited by members of the House Committee on Justice in assessing allegations raised in the impeachment complaints against her, with questions raised on whether the declared figures are consistent with her reported income. Kaya po, susubpe na yung bank accounts ni Sara. Magkakaroon po ng mini trial sa Congress. Luistro said some lawmakers had pointed to apparent inconsistencies between the financial disclosures in the income attributed to the Vice President during the period covered by the complaints. I cannot speak for myself, but according to the majority of the Justice members, yes, bank records are relevant because the statement of facts or the recital of facts provided the income of the respondent and the improbability of having rose the amount maintained in the bank out of the income which is being generated. So dito magkakasubukan na mga kababayan. May power ang Congress na i-subpoena yung kanyang bank account. She noted that the issue surfaced during the deliberations when a member of the panel presented the Vice President's salience as part of his manifestation. And you will remember, Congressman Terry Ridon, in giving his manifestation shared the two salience already, and apparently the salience are not proportionate
should I say, or consistent to the amount which is being generated by the respondent during the relevant time. Talagang inconsistent po. Kasi unang-una, tingnan ninyo, paano kinakaya ng pamilya Duterte? Si Digong ang salin 35 million, si Sara 88 million. Pero ang gastos doon sa abogado kay Kaufman, umaabot sa 150 million a month daw. Or gumastos na ng 1.6 billion pesos. Saan yun galing? Di ba? Mga kababayan, so importante talaga mabuksan yung bangko. Luis Tro explained that the comparison between the declared assets and income niya is among the points raised by some members in examining the allegations contained in the impeachment complaint. That is why, according to the majority, it has been ruled upon, pinagbutuhan yan, at ito yung argument at least of a huge number of members of the Justice Committee, mga kababayan, relevant to documents and bank records. Yan sabi niya, ni Representative Isabel Zamora, it was part of the prosecution team in the last impeachment and I handled this and we saw the evidence at the NBI. In fact, for the information of everyone, this went to the NBI. The NBI filed a case and they have evidence. Ay, hindi pala yun. Ibang topic yun. Yung sa, kung pala yun, yung sa pagbabanta ni Sara. Balikan natin dito sa salin muna. Kasi 7 yata na articles of impeachment. Ngayon, sabi dito, ni Chair Luis Tro, ang House hearing niya sa impeachment may resemble mini trial. Kaya sabi natin, nakatulong yung pag-technical ng Supreme Court. Imbis na ang trial nandun lang sa Senado. Ngayon, because of technicality, nag-file kasi ng petition sa Supreme Court si Sara. Ayon, yung trial nasa Congress na. Napasama. Wala siyang maraming kakampi sa Congress. O di ba? Uubaran siya dito. Sa Congress pa lang. So sabi dito, proceedings at the House Committee on Justice on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte could resemble a mini trial with witnesses' affidavits and documentary evidence presented before the lawmakers determine whether probable cause exists to elevate the case to the Senate. Okay, kita mo na. Napasama tuloy. Batangas Representative Gerbil Jinky Beatrix Luistro said the panel's hearing are designed to examine evidence in detail before deciding whether the complaint should move to the next stage of the constitutional process. Napasama talaga. I don't think that is possible. We can only shorten. Pwede lang natin paiksiin ang proceedings ng Justice Committee, perhaps via motion and vote to be raised by the Justice members themselves. Luistro made the remark when asked whether the camp of Vice President Sara Duterte could skip the presentation of evidence and vote for probable cause if they believe the proceedings would not yield anything favorable for them and instead move to elevate the matter directly to the Senate. Nandun yung mga kakampi niya. She noted that proceedings may be abbreviated if members themselves move to close the hearings once they believe the evidence presented is already sufficient. So mga members lang ang pwede na mag-motion, mga kababayan. She noted that the proceedings may be, halimbawa, overwhelming ang justice members na mismo ang mag-raise ng motion with a belief that the evidence presented is sufficient in overwhelming evidence already more than the required quantum of evidence, which is a probable cause. In step 5, we are submitting the case for the determination of probable cause already. Paliwanag, mga kababayan, ni Jinky. Luis Toro likened the panel's role to a prosecutor conducting a preliminary investigation before filing a case in court. Yun ang mangyayari, mga kababayan, ngayon.
Kasi dito sa amin, probable cause lang. That is why during our last interview, I was always comparing the proceeding before the Justice Committee to a preliminary investigation by a prosecutor. Kapag nakakita na ng probable cause, file mo na sa court. And that court is the Senate, but for the purpose of convicting or acquitting the respondent. She stressed that the House is not the body that ultimately determines guilt. It is not the Justice Committee, anya. It is the House of Representatives. It's not the House of Representatives. Senado anyang gagawa niyan. Empowered either to acquit or to convict the respondent, si Sara. So under the process, the committee first evaluates affidavits, counter-affidavits, and other documentary submissions. If there are affidavits and counter-affidavits, they must be sworn in as well before the Justice Committee. Kapag kumpleto na niya, yan, the responsive pleadings in all the evidence, the Justice Committee shall determine whether or not there is a sufficient ground that supports the impeachment complaint. So exciting ito mga kababayan, medyo matagal-tagal ito na teleserye sa telebisyon. Pag ang committee niya finds sufficient grounds, the proceedings move to the hearing stage where complainants and witnesses may testify. Dito na po natin makikita na mag-appear before the Justice Committee. Una ang complainants and then we have the witnesses. Matindi to. Of course, we will be inviting as well the respondent who is the Vice President. Iimbitahan siya. Kung hindi siya mag-attend, right niya yon. Tuloy ang proceedings. Bala siya sa buhay niya. She added that the Duterte's attendance during the hearings is optional and forms part of the right to due process. So sabi dito mga kababayan, let us understand na yung presence during the hearing proper is part of due process. In other words, the prerogative belongs to her. Whether she wants to come or not, that is actually her options. Bala siya kung pupunta siya o hindi. Sabi po ni Jinky, we are inclined to believe that this best opportunity para ilabas ang ebidensya. Because that is very significant for the members of the Justice Committee to decide the existence of probable cause. Sabi po ni Jinky Luistro. The panel may also compel the submission of evidence kung kailangan. And ang Justice Committee ay pinagkakalooban din ng batas ng power of compulsory process. Ito yung tinatawag natin na issuance of subpoena duces tecum if it pertains to relevant documents. So mag-issue sila ng subpoena duces tecum sa mga bank accounts ni Sara. Tapos bubulat-latin kung tugma ba. Tulad na naging akusasyon mga kababayan ni Trillanes na daming pumasok sa joint bank account ni Sara at saka ni Digong. Galing sa mga illegalities daw. Droga, pogo, etc. Kung ano-ano. So anyway, mga kababayan, ito yung mga kaabang-abang na mga kaganapan sa mga susunod na araw. Ayan man mo, yun na muna po mga kababayan yung ating balita sa ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.